Noong una, it sounded like a joke nung sinabi ni US President Donald Trump na gusto niya ang Canada maging 51st state of USA. Hindi pa siya noon nanunumpa bilang presidente. Pero naging paulit-ulit na sinasabi niya yon. Kaya nga, nagre-react na ang mga Canadians, pati na mga politiko, mga opisyales. Ang hindi na lang po nagre-react hanggang sa ngayon at ayaw magbigay ng reaksyon ay si King Charles ng Britain kasi po siya ang head of state ng Canada. Posible nga ba itong idea na ito na ang Canada ay maging 51st state ng USA? Pag-usapan natin guys. Stay tuned! Hello again and welcome back sa Ate Menchi po and muli another topic about Canada. Kung gusto niyo ang ganitong mga paksa, please consider po subscribing sa ating Menchi's Philcan Life. At salamat po sa mga dati ng subscribers ng ating channel. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchi's Philcan Life. Also, ang topic natin doon is all about Canada rin po. Pwede rin po kayong mag-join and be a member of this channel. Just click the join button below. Salamat sa ating mga channel members. Thank you kay Maria, Nani, Josefina Ferruelo, kay Jency, Jennifer Palanas, Driving Mom Advisor, kay Nery Castro, Jesselyn Ochoa, Erwan Villanueva, kay Johnson Pangilinan, kay Corazon Binene, G-View, Joy, Gabriel Channel X, kay Marjorie Ramos, Margie Jumento, Marciano, and Nympha. Thank you sa inyong patuloy pong support sa aking channel. Now let's go to our topic, guys. I would love to see Canada be the 51st state. The Canadian citizens, if that happened, would get a very big tax cut, tremendous tax cut, because they're very highly taxed. And you wouldn't have to worry about military. You wouldn't have to worry about many of the things. You'd have better health coverage. You'd have much better health coverage. So I think the people of Canada would like it. Sabi ng ibang mga Pilipino na narito sa Canada, di okay, tatlo ang magiging passport natin. Filipino passport kasi dual, Canadian passport, at saka American passport. Well, yung iba po dinadaan lang sa biro ang usapin na ito. Nasabi ko nga sa inyo, it started as parang biro lang. Pero ngayon, madalas na pong pinag-uusapan. Kailan ba nagsimula ito, guys? Hindi pa po nanunumpa si Donald Trump as President of US. Ay binanggit na yan niya sa mga gusto niyang maging gawin sa kanyang termino. Una ay ang pagpapataw ng tariff o dagdag na buwis sa mga produktong ipinapasok ng Canada sa US. Lumilitaw kasi na mas marami ang produkto ng Canada na pumapasok sa US kumpara sa produkto na pumupunta from US to Canada. Ang mga major na mga produkto natin diyan ay yung oil and gas, lumber, may mga kotse, may mga minerals, marami pong mina ng minerals dito sa Canada, and other sort of things, dairy products at iba pa. So, sa ngayon sa record, umaabot sa 430 or 40 billion dollars a year ang kinikita ng Canada dyan. Ang US naman marami ring products na pumupunta rito pero mas maliit ng konti. So, ang sabi ni Donald Trump ay we've been subsidizing Canada, yun ang sabi niya. Kaya hindi na raw pwedeng subsidy, kailangan daw magbayad na ng tariff ang Canada. So, doon po nagsimula yung usapin na yon. Hanggang sa lumawak pa, pati yung border, pinag-uusapan na, binabanggit na niya, let's remove the border, it will be a big USA. So, gaano kaseryoso si Trump sa kanyang idea na yan? Kung seryoso man po siya, sineryoso na rin po ngayon ng mga opisyales ng Canada. Right now, nagpaplano ang mga opisyales ng Canada ng tariff for tariff. Kung bibigyan nila tayo ng 25% na tariff, then ang gagawin ng Canada, ganun din. Maghihingi rin sila ng tariff sa mga products na pumapasok dito galing sa Amerika. Pero one thing is sure, guys, kung mangyayari yun, ang talunan ay tayo ng mga consumers sapagkat yung mga tariff naman na yan, guys, mga taxes ay ipapataw nila sa produkto at tayo yung kumukonsumo, di ba? So, ang end, tayo ang loser sa pangyayaring ito habang sila ay nagbabalitaktakan doon ng mga opisyales. Ito po ang isa sa mga statement na binigay ni Trump sa media. Pakinggan natin. No, economic force. Because Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line and you take a look at what that looks like,
and it would also be much better for national security. Don't forget, we basically protect Canada. So nag-research din ako guys, tinignan ko ang sinasabi ng mga marurunong tungkol sa posibilidad na maging annexed tayo sa USA. Meron isang magandang video report ang CTV News na ipapakita ko sa inyo, courtesy of CTV News. Ito po. In Canada, we would need a constitutional amendment disbanding our 158-year-old country. That would mean votes by the House of Commons, the Senate, the provinces, and years of legal wrangling. South of the border, it would also mean votes in the Senate and Congress. I don't think that most Republicans in particular would really want Canada to become the 51st state. We'd receive approximately the number of seats in the House of Representatives that California has. Many experts have viewed this as a tactic, Trump yanking at the fabric of Canada. The key thing right now is that Canada must not panic. Canada must get its act together. But this country's resources may be attractive, and some experts say if the U.S. decides to force Canada's hand, then what? The U.S. is a permanent member of the Security Council. Lawyer and professor Frédéric Bérard says he doesn't see any international laws as effective remedies to stop annexation. So it's going to be probably a matter of diplomacy. Can we think that So lumilitaw na kung sakasakali man na magpapatuloy ito, it will take a long time na usapin. Magkakaroon ng mga referendum, pagbabago sa constitution, etc. etc. Kaya dapat daw ay huwag natin masyado munang istorbohin ang ating sarili sa pag-iisip ng usaping ito. Ayun, yun po ang sabi. Nagkaroon na rin po ng mga surveys sa kung ano ang sinasabi ng mga Canadians. Pati mga Americans sinurvey na rin kung ano ba ang kanilang say sa posibilidad na pangyayaring ito na ang Canada ay magiging American state. So ito po, alimbawa na lang po itong Abacus survey. Sa opinion about joining the United States, I am absolutely against it, 71% po. I am open to exploring it, 16%. I am absolutely in favor of it, 6%. And I don't know, 8%. So a big majority of Canadians don't like the idea of joining the USA. Sa iba pang mga surveys, join the US? No way, say most Canadians surveyed, but nearly a quarter may be open to it. Most Canadians don't want to be the 51st state of US. Americans are a little bit more open to the idea according to surveys. Pati Amerikano nga po sinorvey na. Canada as 51st state, 4 in 5 Americans say a merger should be up to Canadians. And 90% of Canadians say no to it. So lumilitaw sa ngayon na mas nakaraming Canadians ay ayaw na maging annex sa USA. At yun namang iba ay nagsasabi, mostly kabataan pala yung nagsasabi na, oh, why don't we explore this idea? Bakit din natin pag-isipan? Kasi maybe they're thinking, marami rin kasi mga Canadians ay nagtatrabaho sa Amerika at kinakailangan pa nilang kumuha ng working permit to do that, or yung mga Americans nagtatrabaho rin dito sa Canada, something like that. So may mga nagsasabi rin na, let's explore the possibilities of this. Pero maliit na porsyento po yun. At maaaring kayo ng mga nanonood sa ngayon ay meron din kayong mga opinion kung ano ang inyong saloobin sa bagay na ito. Actually, nagsagawa rin po ako ng maliit na parang opinion gathering din. Sa aking Facebook page ay nagtanong ako sa aking mga viewers kung ano ang masasabi nila. At ito po ang ilan sa mga comments nila. No way, Donald, leave us alone. We are living peacefully here. May pros and cons pero pipiliin ko pa rin ang Filipino-Canadian na status ko. Ang Pinas na lang ang sakupin mo, anytime okay Trump para ayos tayo. Baka po sakaling maging maayos ang Canada uli kapag siya na ang naging president ninyo. Health system will be like the Americans if that will happen. Nope, never, and sorry Cheetos. I think we are more peaceful than Americans. Hindi niya naman nabanggit yan sa full inaugural speech. Just leave Canada alone. I've been here for 24 years, happy and grateful. Don't want to be under USA. This bully also said that America doesn't need Canada,
But he wants Canada to be a state of the US. No way, only in his dreams. Gusto ko, basta huwag alisin ang OHIP. So obviously ay taga-Ontario po siya. Ilan lang yan sa mga nakakatuwang mga comments guys doon sa aking Facebook page. At karamihan ay negatibo. Ayaw nila maging under sa Amerika. So in closing guys, patuloy pa rin umuugong ang usapin na ito. Actually, hindi pa nagsisimula yung mga pagta-tariff. May sinasabi sila na February or it could be March or anumang buwan, anytime, ay ipapataw ng US ang tariff at gaganti naman ang Canada sa pagta-tariff din ng American goods. So this discussion po ay magpapatuloy pa sa susunod na mga panahon. At i-update ko kayo guys. Makikibalita tayo sa kung ano ang mga nagiging kaganapan sa usapin na ito. Pero para po sa akin, ang masasabi ko, I want this discussion to die down. Gusto kong mawala na para wala na tayong pinag-iisipan at manatili tayo sa kasalukuyang estado ngayon. Canada as Canada, US as US. At mag-continue na lang yung magandang relationship ng dalawang bansa. Di po ba? Mas maganda sana kung gano'n na lang. Yun ay para sa akin lang naman guys. So, yun na. Thank you very much for watching. Please subscribe to my channel kung nagustuhan nyo ang gantong paksa. Follow my Facebook page na Menches Philcan Life. You can also join and be a member of this channel. Thank you kay Maria, Nani, Josefina Ferruelo, kay Jency, Jennifer Palanas, Driving Mom Advisor, kay Nery Castro, Jessalyn Ochoa, Erwan Villanueva, kay Johnson Pangilinan, kay Corazon Binene, G-View, Joy, Gabriel Channel X, kay Marjorie Ramos, Margie Jumento, Marciano, and Nympha. Thank you sa inyong patuloy pong support sa aking channel. Yun na muna guys, Ate Menchi po ito. Thank you for watching. Hanggang sa susunod. Maraming salamat. Bye!